Maaring ganun, bawat isa sa atin at pinapadaan ni Lord. Dahil bawat isa sa atin gusto niyang gamitin, ano. At yung paraan ni Lord ng paggamit sa'yo bago kanya gamitin, talagang susugatan ka niya. Yan. May mga bagay siya na ipahihintulot na mangyari sa buhay mo para for you to release what is inside of you. Para dalisayin ka. Yun nga. We're going into a process of purification before He uses us. So, yung process na yan is very painful. Napakasakit po nun. At, pero tingnan natin lagi yung benefits. Okay. Jesus Christ always, na-endure niya. The Bible says, Jesus Christ endured the cross because of the joy waiting to Him. Nakatingin na siya sa joy, sa kaligayahan na nakaantay sa kanya after the process of crushing. Physically, emotionally, mentally. Nung nandun siya sa cross. So, hindi yun yung pinakamasakit na naranasan niya yung mapako. Hindi po yun. Yung malatigo ng 30 na 40 na beses, hindi yun yung pinakamasakit na nangyari sa ating Panginoon. Alam niyo po kung ano? Yung tinalikuran siya ng kanyang ama. Sa kauna-unahang pagkakataon, naranasan niya, he experienced to be forsaken by his own father. That's the most painful that he experienced, not the cross itself. Hindi yung mismong cross yung talagang nagpahirap sa kanya. But the experience that being alone without his father on his back. For eternity, it only happened. Nangyari yun sa kanya na isang beses. At yun yung pinakamasakit. And experience rejection, just kagaya na lamang ng lahat sa atin. So today, our team na pag-usapan is about the glory or about how could give glory to God as a holy of holies. Diba? So, as a father, my glory is my daughter, my sons, or my children. That's my glory. Kung yung mga anak ko na yan, hindi ko kamukha, talagang hindi, made-depress ako. Diba? If my sons and daughter didn't look like me, I will get depressed because I will be doubted. Anak ko ba talaga yan? Tapos makikita mo yung kapitbahay nyo, kamukha niya. Diba? So you will be doubted and you will get depressed if your son and daughter are look alike your neighbor. Right? So, my glory is my son as a father. But as a husband, my glory is my wife. So, kung ano yung nangyayari sa asawa ko, it is made me, if he going to success, masasabi kong successful din ako. I'm a successful husband. Pero kung nakikita ko siya nasa kadiliman, that's my failure. Kabiguan ko po yun. So yun po yung aking na-experience. I feel as a failed husband. No? But, thank you. Salamat kay Lord because I learned a lot. Salamat dahil napakarami kong natutunan sa bagay na yun. So, as a boxing trainer, because I'm a boxing trainer, my glory, not only a boxing trainer, also a fitness trainer for, So, my glory is to see my clients getting fit. Diba? Makita ko sila na pumapayat, sumisexy, lumalakas. That's my glory. Mapagmamalaki ko, ito yung mga clients ko, sir, oh. Tamo, ang gaganda, ang gagwapo, ang lalaki, ang titipuno. They're healthy. That's my glory. To see them becoming a healthy person or reaching their potentials. So that's my glory as a boxing trainer. But as a son of God or as a servant of God, what is our glory? Ano yung ating glory? Bilang sinasabi nating mga anak tayo ng Diyos or we are Christians. So our glory as a son of God is to be like our Father. Simple as that, diba?
Yun ang ating glory. Na maging kagaya tayo, maging kamukha tayo ng ating Ama. That's our glory. Wala na tayong mas iba pang maibibigay na glory sa ating Panginoon, kundi yung maging kagaya niya tayo. To become like Him. We cannot give glory to Him through our to our finances. No, that's very cheap. Though mabibigyan mo siya ng glory dyan, that's very cheap. We could give Him glory to our service. Yan, pag tayo dito, we can speak to Him, give good glory to Him. But the greatest glory that we could give as a son, as a daughter of God, is to be like Him. So, that's the thing that we are feel sometimes, lalo na ako. Yun yung mga bagay talaga na sabi ko, Lord, napakalayo ko sa itsura mo, napakalayo ko na maging ikaw. Napakaiksi ng pasensya ko kumpara sa'yo. So, before, we don't know, di natin ma-compare yung sarili natin sa Diyos. The religious people at the time na wala pa si Jesus, they see God as a dictator God. Napakahigpit na Diyos. God is very cruel. Diba? Pinapapatay niya yung mga kalaban niya. God, which is, we could only see the portion of God which is the negative sometimes. Diba? Yun lang yung pinakita nila. Na ang Diyos, dapat ganito ka, ganyan ka para maging katanggap-tanggap ka sa Kanya. They portrayed God as that kind of God. But Jesus Christ came, no. Your God is your Father. You don't please God through your works. Through your obedience to the law, that law is supposed to kill you. Yung batas na yun, dapat naging pamantayan nyo para makita nyo kung gaano nyo ko kailangan. Ito yung batas na binigay ko para ipakita ko sa inyo kung gaano ko namumuhi sa kasalanan. Ito yung pamantayan, the standard of, the law is a standard para ipakita sa atin, what is sin. Because without the law, we don't know what is sin is. Right? So without knowing what sin is, we don't know what grace is. Hindi natin alam kung ano yung grasya ng Diyos. When we don't have the law, we don't know what is sin. And if we don't sin, we don't know what is grace. Ano yung grasya? So know what is the law make us realize that we are a sinner. Magpaparealize yun na makasalanan tayo. At pag na-realize natin that we are a sinner, that's also the realization that we need grace. Na kailangan natin ng awa ng Diyos. Kailangan natin ng habag ng Diyos. Diba? So dahil kailangan natin ng habag ng Diyos, doon natin hahanapin kung sino nagbibigay ng habag na yun, which is si Jesus Christ. So that will lead us to Jesus Christ. Yeah, every one of us. And so kailangan natin ng batas. Huwag natin na masama yung mga bagay-bagay na to. Masama pa rin ang tumingin sa kapwa mo na may malaswang pagnanasa. Masama pa rin ang pumatay. Masama pa rin ang mga lunya. Masama pa rin ang lahat ng yan. We are in the time of grace. Pero hindi ibig sabihin na yung Ten Commandments wala na. The Ten Commandments is still there. Para ma-realize natin yung grasya ng Diyos. Muhi pa rin, God is still hates sin. Tandaan natin yan. We are Christians. Yes, but wag nating kalimutan na namumuhi pa rin ang Diyos sa kasalanan. Namumuhi pa rin siya sa taong makasalanan. Di totoo na galit ang Diyos sa kasalanan lang at mahal niya yung makasalanan. That's not true. Namumuhi ang Diyos sa makasalanan. God hate the sinner also. Dahil kung hindi, walang purpose ang grace. What's the purpose of grasya? Ano purpose ng awa niya kung hindi naman na siya namumuhi? So personally, ako po, muhing-muhi ako sa kasalanan ngayon.
Because naramdaman ko yung sakit na magawa ng masama. So minsan namumuhi ka sa magnanakaw once na manakawang ka. Tandaan niyo yan. Siguro ngayon, before naranasan ko magnakaw, hindi naman ako namuhi sa sarili ko. Masarap, sabi ko, bata ako. Benepisyo na ikita ako, masarap magnakaw. Konti-konti lang naman, kukupitan ko si mama kasi masarap, enjoy. But once ikaw na umuwi ka sa magnanakaw, sabi nga, magnanakaw, galit sa kapwa magnanakaw. So you experience the hate. You will hate sin once you will be the victim of sin. Yan. So, para maintindihan po ng ating brother Jamshan. So, mamuhi ka sa kasalanan kapag ikaw na yung nagawa nun. Totoo yun. So, ito po yung ako. Matagal na panahon namuhay ako sa kasalanan, sa immoralidad, sa bishop, may mga naging girlfriend, ganyan. So, before, para sa akin, enjoy lang yun. Masarap mag-girlfriend. Tapos, makakilala ng marami, ganyan. Pero the more na na-realize mo na ikaw bilang nakita mo yung mga anak mo na nagbo-boyfriend, nagiging biktima ka na nun. Nasasabi mo, hindi pala maganda mag-boyfriend. Kasi yung mga anak ko, talaga nasasaktan ako pagpapalit-palit ng ibang syota. Diba? So you will become dati galit ka sa nanay mo kasi pinipigilan ka, sinasaway ka sa mga bagay-bagay na yan. But once you become a father or a parent, talaga masabi mo, di pala dapat ganito. Di pala, alam ko na ngayon kung bakit galit sila mama kapag umuwi ako ng gabi. Kapag di ba? Before, lumabas yung mama ko kasi gabi na nun, experience ko lang, no? 12 na ng gabi, tapos nasa labas ako nakikipagkwentuhan sa dalawang babae. Lumabas po yung mama ko, may dalawang walis. Diba? Sabi ko, ba't ganito kaya si mama? Laki-laki ko na eh. Tapos, 22 na ako nun. Tapos, galit na galit pa rin pag umuwi ako ng gabi. Ayun. So, na-experience ko yun, hindi man sa asawa ko kasi sa trabaho niya minsan gabi siya nakakauwi. Talagang naiinis ako. So, yun. Nakakainis pala talaga pag gano'n, no? So, minsan, pinaparanas sa atin ni God. He let us experience the things that He hates. Para maging hate mo rin. Diba? Para magalit ka rin dun. Dahil kung di mo nararamdaman, di mo nararamdaman na bakit kaya galit ang Diyos? Why God hates sin? So, He put you in the situation that someone will commit sin against you. So, that's the time that you will hate it. Sabi ko, inis pala talaga to. So, yun. So, eto po, I have this person or this prophet that I will share ko sa inyo. He named Isaiah. So, this prophet see the vision of God. Yan. Basahin po natin sa Isaiah 6, verse 1 to 9. So, noong taon na namatay si Haring Uzzias, nakita ko si Yahweh na nakaupo sa isang napakataas na trono. Ang laylayan ng kanyang kasuotan ay nakalatag sa buong templo. So, pansin po natin na si Prophet Isaiah ay nagkaroon ng visions. Nung time na namatay si Haring Uzzias. Yan. Ito si Haring Uzzias, isa to sa mga hari niya. Talagang tinitingala ni Prophet Isaiah. Yeah. At nagkaroon siya ng pangitain nung namatay na tong hari na to. So, isa din sa mga natin na pagka may bagay na nawawala sa atin, yung bagay na dinedependehan natin. Etong time na to, broken hari si Isaiah nito dahil namatay yung hari niya. Pero doon niya na-experience si God. Doon nagpakita sa kanya ang Panginoon. So, wag tayong, every time na sa atin, sometimes God wants to feel that gusto niyang punuan yung bagay na nawala sa'yo ng kanyang sarili. Yan, yung sarili niya. Anak, nawalan ka ng mahal sa buhay, dito ako. Nawalan ako ng tatay, ng nanay, doon ko na-encounter si Lord. Hindi pa nandito pa yung mama ko, wala pa akong ganong ka-experience kay Lord. Pero nung my mother died, I encounter God in different way. Not in vision man,
but I experience His comfort, experience His presence. Doon ko na-experience yung kapayapaan, His peace, I experience it. At hindi, kagaya ni Prophet Isaiah, na nagkaroon siya ng vision from God when his King Uzziah died. Okay? So, that's the good thing about God, no? He really stay there. He really look for opportunity to comfort you. At nangyayari sa tuwing may mga panahon na nawawala sa'yo. Di ba? Ayaw natin na nawawalan. Sino ba ditong gustong nawawalan? Di ba? Ayaw natin. So this prophet lost someone that he looked on to. Isang tao na kanyang tinitingnan, which is si Uzziah, yung kanyang hari. Okay? Good thing naman dun si Uzziah eh. Yun nga lang, gumabang lang to. So eto, basahin natin yung kasunod. May mga serapin sa kanyang ulunan at ang bawat isa ay may 6 na pakpak. 2 ang nakatakip sa muka, 2 sa mga paa, at 2 ang ginagamit sa paglipad. So, lahat ng angels may ibang mga may mga rankings, no. Etong mga angels na to, hindi lahat ng angels ganito itsura. So, eto lang specific na angels na to na nag-guard sa throne of God. They are different. They have 6 wings. They look different from the other angels. So, hindi lahat ng angels ganito itsura. Sila lang talaga natatangi. And their purpose is to, ito, babasahin natin. Sinasabi nila sa isa't isa, ang ganito, banal, 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 si Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ang buong daigdig ay puspos ng kanyang kaluwalhatian. So in English, they're saying, holy, holy, holy is the Lord Almighty. Ano nga yung kasunod? The whole earth is full of His glory. Wow. Iyan. Sige, dun muna tayo. So, the whole earth full of His glory. Kasi, yung glory is nandun sa buong mundo. Hindi sa kanyang trono. So, natin na isa sa pinakamalapit na kasama ng Diyos sa kanyang trono ay yung mga serapin na to, tinatawag. At nag-isa yung kanilang sinasabi, banal, 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 holy, holy, holy. Isa yung kanilang deklarasyon na ito yung pinakapambungad nila sa lahat. Ang dami nilang pwedeng sabihin sa Diyos. Diba? Paglalapit tayo sa Diyos, ano yung sasabihin natin? Siguro kung ako, Lord, pahingin ng ganito, ganyan. So, provision muna kasi alam natin kay Lord, mapagbigay, mayaman si Lord. Lord is rich. Diba? Kung kaya niya ibigay kung ano yung hingin mo. So, yun yung agad na response natin. Pag nakita natin si Lord mayaman, hihingi ako. Nasa kanya lahat ng pangangailangan ko. Diba? When we see the Lord, we see His treasure. You see His richness. Diba? Yun lang. But these angels see His holiness. They appreciate the holiness of God. That's why they declare it. When we are in heaven, we didn't need anything here on earth. Hindi na natin kakailanganin ng pagkain, ng inumin, ng anumang bagay, ng pera, hindi na. Kaya habang nandito tayo, ang talagang nakikita o na-appreciate lang natin kay Lord minsan is yung provision niya. Diba? God, Jehovah is a provider, Jehovah Jireh, diba? We knew Him as a Jehovah Jireh. But then, habang napapalapit ka kay Lord, alam mo yung ma-appreciate mo sa Kanya, yung Kanyang kabanalan. The moment you appreciate the holiness of God, it means that you are near at Him. Malapit ka na sa Kanya. It's the sign that you are with Him. Just like these angels, they see the glory, they see the holiness, they declare the holiness of God.
Dahil sila yung pinakamalapit sa trono ni Lord, they appreciate, na-appreciate nila yung kahalagahan ng kabanalan ng Diyos. Alam niyo ba kung bakit dapat napakahalaga na makita natin yung kabanalan ng Diyos? Dahil yung kabanalan ng Diyos, ito po, mahalaga po ito. When you encounter the holiness of God, you will see how filthy you are. You will see how sinner you are. You will see how dirty you are. Wala kang pagmamalaki kung nakikita mo sarili mo ngayon na mabuti kang tao. See the holiness of God. You will see yourself as a very, very bad person. If you think that you are good enough, let God see you. If you see God, you will never think the same. Kagaya na lamang this prophet Isaiah. Isa po siyang propeta. Alam natin na yung propeta ang pinakapuhunan nila, pinaka-glory nila is their word. They speak word, right? So their glory is their word. But when they see the glory of the holiness of God, this is what prophet Isaiah said. Sinabi ko, kawawa ako sapagkat ako ay isang makasalanan, at mula sa isang lahing makasalanan, mapapahamak ako sapagkat nakita ko ang hari, si Yahweh, ang makapangyarihan sa lahat. Sa English, he said, ano nga yung English kaya? Meron ka English version? So in the English version, he said, unclean lips. So he said in English, woe to me, kawawa ako, woe to me, for I have an unclean lips. Madumi yung kanyang bibig o yung kanyang labi. Which means he speak negatively. He used his mouth to do evil. Diba? Even he's a prophet. So yung bagay na maari niya maipagmalaki, nakita niya na kung gaano yung kakulangan. He has an unclean lips. So kawawa siya, nakita niya how we are. Same thing sa atin, no? So once ma-encounter natin yung holiness ni Lord, makikita natin how we are. Kung gaano tayo kakawawa. And we start not looking into ourselves. When we start seeing the holiness of God, we start looking into ourselves, makikita natin yung ating sarili. Na wow, kawawa ako, nakita ko yung kabanalan ng Diyos. Makikita mo kung gaano ka undeserved, unworthy to be in His presence. That's why when we pray, we don't pray in our name. Hindi tayo nananalangin sa pangalan natin because who we are, Hindi tayo karapat-dapat. We are not worthy to come in the presence of God in our own name. So when we pray, we come into the name of Jesus. Right? So that name make us able. So para tayo nagdadamit, binibihisan tayo maging kagaya tayo ni Jesus. Because in our own clothes and in our own dirty clothes, we cannot go to the presence of God. So kagaya na lang yung anak ko kahit napakaganda niyan, kapag lumango yan sa putikan at yumakap sa akin kahit anak ko yan, doon ka, maligo ka, doon ka. Hindi kita pwedeng yakapin lalo na't nakamarin sa suot. So ganun din. God, even mahal tayo ni Lord, God love us so much, but when we are in a clean state or unclean state, we cannot go with God. We cannot go with Him. We cannot enter into His presence. Hindi tayo pwedeng pumasok doon. Dahil siya nga ay banal, holy. Because He is holy. At yung holiness na yun, kahinaan ba ni Lord? Is it His weaknesses because He is holy? No. Yung kanyang holiness is protecting us. Ito yung nagpo-protekta sa atin. Dahil imagine,
Hindi ko paninindigan yung pagiging tatay, yung mga bagay na yung aking pamantayan. Yung anak ko, ibabaslusin lang ako. Diba? So he need to protect His holiness, His holy name. So the person who come to Him need to adjust. Kailangan natin mag-adjust before we come into Him, into His presence. Diba? So hindi siya yung dapat susunod sa atin. He's not the one who adjusts. We need to adjust into His holiness. Diba? Tayo yung dapat mag-adjust. Banal si Lord. Yung kailangan daw natin magpakabanal. He said in the Bible, right? He is holy, so we need to be holy as well. Yeah. So, kawawa ako. At ito, napakaganda ng response ng Diyos sa kanya. Yung nakita niya, nakawawa siya. Ito yung kaninang topic ni Brother Jay. Yung word niya na yun, nakawawa ako. Dahil nakita ko ang Diyos. So, sa bagay na yun na dineclare niya, katunayan ito na nagsisisi si Prophet Isaiah. Diba? So, patunay ito ng kanyang pagsisisi. At ito po yung ginawa nung nagsisi si Prophet Isaiah, the angel that guarding the throne of God, lumapit kay Prophet Isaiah at dinampian siya ng baga o ng apoy sa labi. At yung apoy na yun, ito yung naglinis sa kanya. Yan. Yan. Sabi yun dito. Yan. Pagkatapos may isang seraping sumipit ng baga mula sa altar at lumipad patungo sa akin. Dinampi niya ang baga sa aking mga labi at sinabi, ngayon, naidampi na ito sa iyong mga labi, pinatawad ka na at nilinis na ang iyong mga kasalanan. So, acknowledge ni Prophet Isaiah kung gaano karumi yung kanyang labi, hindi lilinisin. Hindi pupunta yung anghel doon para linisin siya. Kaya kung if we didn't declare or we didn't profess our sin, God has no business to clean us. Wala siyang magagawa na linis, hindi kanya lilinisin. So you need to expose your sin. Don't keep it secret. Wag mo itago yung kasalanan mo. Kailangan mo sabihin yan. Yun yung isa sa pinaka number 1 na unang-una ko natutunan. At dun na about kay Lord. Kasi alam natin, we feel ashamed every time we confess our sin, right? Nahiya tayo dun. Ayaw natin pag-usapan, ayaw natin ano. But in our Christian community, we used to confess our sin. Ako, meron akong, I have a friend, ayan, na, ayan, kapwa ko rin lalaki, syempre, na every time may nagagawa akong kasalanan, talagang na-share ko sa kanya. Because ayoko, bawat area ng buhay ko may sikreto. O gusto ko ma-expose yung ano man yung mga bagay na nasa akin, kasalanang nasa akin. Dahil that's the time that you humble yourself at ito yung time na nililinis ka ng ating Panginoon. Every time you are open to Him, He will become close to you. So it's open. Okay. So, kailangan natin maging open kay Lord para maging close tayo sa Kanya. Lahat ng mga close friend nyo, di ba? Di kayo naging close yan kung hindi kayo naging open sa isa't isa. Right? So, you become close with your friends because you are open with them. Right? So, same thing with God. So, yan. Yan, Pangwalo, at narinig ko ang tinig ni Yahweh na nagsasabi, sino ang aking ipapadala? Sino ang magpapahayag para sa akin? Sumagot ako, narito po ako ang iyong isugo. So this time, pagkatapos siyang linisin ni Lord, after he got cleansed by God, God gave an order. Hindi siya automatically dineklara na ikaw na. Hindi. He gave a choice. Nagtanong lang siya, God had a question, who I will send? Sino ang ipapadala ko? And Prophet Isaiah said, ako po, Panginoon. So the calling that God gave us is in the air. Nandyan lang. Nandyan na sa atmosphere yung calling natin. Yung salita niya nandyan lang.
So nasa atin lang kung aabutin natin. It is up to us if we want to caught it in the air. The calling of the Lord. The word of the Lord. It's in the Bible. It is depend on us if we read it. And if we read it, do we accept it? Do we receive it? It is unto us. Just like Prophet Isaiah. God declares a word. I want to send someone. Who am I to send? And Prophet Isaiah said, here I am. So he received. Pinitas niya. Pinitas niya yung calling. Kinuha niya yung calling. Diba? So hindi pinipilit ni Lord. Sinong gusto magpagamit dito? Claim nyo, kunin nyo na. Kunin nyo na yung Matthew 26, kung di ako nagkakamali, di ba? Yun. So, sinabi doon, di ba? Na, preach the gospel, pangaral nyo yung mabuting balita sa lahat ng dako. So, command yun. Hindi tayo pinipilit ni Lord na gawin yun. So, nasa inyo, kung kukunin nyo yun, tatabi nyo, at gagawin nyo. Nasa inyo yun. Kagaya ni Prophet Isaiah, hindi siya pinilit ni Lord. Siya yung nagpresenta. So, tayo ngayon naririto, masasabi ba natin, God sent me. Here I am, Lord. Sent me to do the Matthew 26. To do the Great Commission. So, after he got cleansed by God, there's a mission. After the purification or after the process. So it should be an exciting part that we are being sent by God. Why? Because you are not sent alone. When God sent you, He sent an angel to protect you. Not one, not two, maybe not three. You have this, meron kang guard. You have this companion with you. Di nyo ba alam na ang isa sa ginagamit ng Diyos na magpagaling ay mga anghel? Gumukuha sila ng mga bagay sa langit, pinapadala dito, dinideliver dito para ipagaling sa mga tao. When God wants to send you with His angels to provide for you. Di nyo ba alam na di natin alam na yung nagpadala ng pagkain kay Lord, nagparami, mga ring galing sa langit, di ba? Yung mga anghel ni Lord, nag-supply, nagpadala nun. Hindi naman bababa ang Diyos eh. Ginagamit niya yung mga anghel para maging tagapamagitan sa langit at sa lupa. So tayo lang yung frontliner, tayo lang yung nakikita. Biruin nyo, nasa atin yung glory, yung mga anghel yung kumikilos, nagtatrabaho. Ano sabi sa Bible, di ba? When after Jesus Christ magpass, the angels ministered unto Him. Nagmi-ministry ang mga anghel. At ang ministry niya ay provide yung mga pangangailangan natin. At tayo yung nakikita, nakakala ng ibang tao, tayo yung nagagawa ng mga bagay na yun. But behind the scene, there's an angel, that's sent by God, of course. The glory should be by God. Sila lang yung mga galamay. Yeah, because it works. Merong mga So the ministering angel ministering to you. When you minister to people. So our job is to minister to people, and the angel, their job is to minister to us. So it should be a very privilege, di ba? Na meron kang mga kasamang anghel na nagmi-minister sa'yo. Nasamahan ka. Maraming beses na tayong, kung tutusin, sa ating buhay Kristiyano, maraming beses tayo napahamak. Ako po, lagi ko naisip, maraming beses na akong dapat napahamak kung wala lang ang Diyos na nag-iingat sa atin. Di ba? So, eto po, sumunod, no? At sinabi niya, humayo ka at sabihin mo sa mga tao. So, eto, si Yahweh, bilang isang Diyos ang nag-utos kay Prophet Isaiah sa isang tao lang. Pero yung kahalintulad nito sa New Testament is yung si Jesus Christ na. Yung nag-utos sa lahat ng tatanggap ng salita na yun. So before ang prayer ko, ma-encounter ko si Lord, personally utusan ako.
Lord, pag hanggat di ka nagpapakita sa akin, if I didn't see you, encounter you, and personally said a word from me directly, I will not go and I will not do what do you want me to do. I want personal encounter with God. Diba? So, but we are in the we are in the time of Jesus. We are in the time of the Holy Spirit. Nandito na tayo sa grasya ng Diyos. At ang nag-work ngayon ay yung banal na Espiritu ng ating Panginoon. Ito yung tumatawag na sa iyo, hindi ka tagaya noon at kailangan pa nilang makita mo sila personally through vision, but now He is sending through His Word, through their Word. Sa pamamagitan na ng kanyang salita na nakaukit na o nakatala na, doon ka na niya inuutusan. Doon na siya nagpapakita sa iyo. Habang nagbabasa ka ng Bible, you could encounter God while you're reading. You can encounter God while you're praying. You can encounter God when you spend time with Him. Yan, may encounter mo na si Lord. In those basic way. Di kagaya nila, na before they encounter God, they have a lot of struggle na nangyari. Yan. So this prophet has a great encounter with God. So wala tayong makikita sa Biblia na naging great o naging dakila yung kanilang faith without the encounter of God. Ayan. Wala. Bigyan niyo ako ng isa kung meron man. All of the prophet, all of the apostle had encounter with God. At nakagawa sila ng mga dakilang mga bagay. So ito yung napakagandang Bakit ganun, no? Because when God make Himself known to you, hindi makukuha mo yung bahagi na meron siya. You will get something out of Him. Once you encounter Him, you will never be the same anymore. Hindi ka na magiging kagaya ng dati. You will get something out of Him. May makukuha at makukuha ka sa Kanya. That's the ganun yung kahalagahan na encounter. At iba-iba yung encounter, Iba-iba yan. So we must be living in encounter every day with God. We should have encounter every day. Every night, every morning, we should go in our secret place to encounter God. To pray, to read the Bible, because that's part of Him. The Bible is part of God. He is His Word. Diba sabi nga niya, my word is greater than my name. There's a verse in that He put so much in His word than His name. Hindi kagaya natin mga tao, no? Minsan pinapahalagahan natin yung pangalan natin kaysa sa salita natin. Mangangako tayo ng ganito, ganyan, tapos hindi natin tutuparin. Diba? We said something that we don't fulfill. But God, every word that He said, He needs to fulfill it. He required Himself, or He pushed Himself to fulfill His word. Kahit papangit yung maging tingin mo sa akin, sa pangalan ko. But I need to fulfill my word. So, kailangan kitang disiplinahin, anak. Kahit maging pangit pa yung tingin mo sa akin, I need to discipline you when you sin. Even my name will papangit sa paningin mo. But I need to do it because of my word. Because I said it. But I need to fulfill my word. So He need to punish sin because it is in His word that I need to punish sin. So even my name will get crumbled o masamain niyo yung pangalan ko, it's okay. At least I fulfill my word. So napakahalaga ng salita ni Lord. So every time we read the Bible, we have an encounter with God. Because we know, doon natin nakikilala pa siya ng mas malalim. Doon na expose kung sino siya. The more you go deep, merong deepest part ang word niya. Before, nung nagbabasa ako ng Bible, nakikita ko lang is the surface.
And I cannot, naunawaan ko lang yung nasa ibabaw. But they are deepest. Merong mas malalim. They are deeper part of His Word that we need to explore. Para lang yung karagatan. And sometimes the deepest part is the most, the things that, nandoon yung pinakamahalaga. Alam mo yung Spratly Island? Kung ano kayo sa ng tubig na yun, may mga isda doon. Pero ang pinakamahalaga in that island is the oil inside of it. So yung nasa ilalim ng karagatan na yun, there's an oil. That's the most important thing. That's the valueless or yung pinakamahalaga. The most valuable is in the deepest part. So the Word of God has a deepest meaning. And that's the most important na dapat nating halukayin o dapat natin. Kaya huwag tayong tamarin. Nasaliksikin o basahin pa yung Biblia hanggang sa makita mo yung pinakamalalim nun. Maabot mo, makuha mo. At maging bahagi mo yun. Dati binabasa mo lang yung Bible basa ka na. The Bible is already reading you, also reading you. Nakikita mo na lang yung sarili mo sa Biblia, nandito pala ako. Nakikita mo lang kabahagi pala ako dito sa aklat na to. I am part of this book. You are part of the Bible. Your life. Diba sabi nga, kung isusulat lang daw ni Lord lahat, hindi kukulangin eh. Kukulangin. We are part of that book. So yun, to give glory to God, so we should be focused on knowing Him first. Because we cannot give glory to something that we didn't know. Di natin malalaman kung ano bang gusto nito ang taon to. Di ba? Di natin mabibigyan ng luwalhati. Ang glory ng halaman ay yung kanyang bulaklak. Ang glory ng honey ay yung ng bubuyog yung napoproduce niyang honey. Our physical glory is our physical is our personality. Yung ating mukha, yung ating katawan, ayan yung ating physical glory. But there is inner glory in us that need na ma-develop. There's a potential, it calls potential. Na hanggat hindi mo pa na-develop, potential pa lang. So we need to develop that. Because ito yung hahanapin sa atin ni Lord. God will require it when He will come back soon. I invest something to you. Hahanapin niyo yung bunga nun. Hahanapan tayo ni Lord ng bunga. Ito po yung nun. At yung bunga na yun is dalawa. Yung inner mo, yung pagkatao mo, your character, and of course, yung mga nagawa mo, yung good works that you did. The first fruit is the character you develop. And the other fruit is the good works that you did na nagawa. So, inside and outside, hahanapin sa atin yun ni Lord. So, kung busy tayo sa paggawa ng mabuti, siguraduhin din natin yung ating character. Talagang may bunga din. So, dalawa po yan. So, God, we will require it to give it to the Lord. Nire-require ng Diyos na ibigay natin yan kay God. Kaya, we are giving glory to Him. Sa pamamagitan ng ating sarili. Yun yung magbibigay sa kanyang glory. Hindi sa pamamagitan lang ng ating pagkanta o ng ating pera. We give glory to Him depende in ourselves, in our character and our, of course, good works. That they called good works. Pero pangalawa na lamang yung good works. Lagi natin tatandaan. Pinakamahalaga pa rin talaga is yung character natin. Na nagiging kamukha ni Lord. Dahil kagaya na sinabi ko, kung hindi ka kamukha ni Lord, if you are not in His image, you are not His son. You are what you called anak sa labas, bastard. Are we a bastard son? Yeah. Illegitimate son, child of God. So, God created us, the Creator
created us in His image, in His likeness. Ibig sabihin, yun yung ating pagkakalikha. So when we are not in His likeness, we are become illegitimate. Some of us becomes the likeness of snake because we always hear lagi nating pinapakinggan yung kaaway. So nahuhubog tayo na maging kagaya niya. We becoming like him. But when we always hear the word of our Father and we always obey it, we become more like our Father. So that's it. Let's pray that every one of us, lahat tayo ngayon, mabigyan natin ng tamang glory. That we could give the right glory for God that He deserved. Because He is worthy of it, right? He died for it. He died to just get that glory back to Him. Maibigay natin yung glory na yun. Hindi niya yun basta hiningi lang. Ginawa niya yung sarili niyang karapat-dapat for that glory. He make Himself worthy for that glory. He endured the cross. He died for our sins. So wala tayong masasabi. Diba? He's worthy of that. He's worthy of the glory. Hallelujah, Lord. So God. Lord, we are come here in your presence right now, Lord. We know that Ikaw lamang, Panginoon, ang lalabas ng aming potensyal, Lord. We know our uncleanliness. We know our sins, Lord. We acknowledge it before your feet, Panginoon. Before your feet. We acknowledge all our sins or our uncleanliness, Lord. And we pray, Lord God, that your fire will clean us, Lord. That your blood will clean us. And every part of us, Lord, our lips, our eyes, our mouth, Lord, our ears, our hand, our feet, everything in us, Lord. Clean it all, Lord. And be a master of our body, Lord God. Of our soul, of our being, Lord God. We surrender it to you, Lord. Because you are the only person who is worthy to use us, Lord. Our glory is to be like you, Jesus. To conform in your image, Lord. And for that to happen, Lord, we need to set ourselves apart from this world. Apart from this worldliness, Lord. Apart of the wickedness of sin, Lord God. We should hate what you hate, Lord. And we should love what you love. Lord, we are here. We are a broken vessel, Lord. We pray, Lord God, use us. Gamitin mo kami, Lord. Kasangkapan. Makita sa amin, Lord, yung kayong kaluwalhatian, Lord. Sa kabila ng aming nakaraan. Aming kasalukuyang kalagayan, Lord. You see our future is better than our present. You see our potentials, Lord. That needs to unlock. That needs to activate. Lord, I pray you, God. Help us in our weaknesses. Be our Father in a time of our pain, Lord, our suffering, Lord. Comfort us, Lord God. Help us to understand, Lord, everything na nangyayari sa buhay namin. That it has a purpose, Lord. That you can turn evil into good, Lord. You can use us, Lord. You can make use of our weaknesses. You can make use of our
of us, Lord. I pray, Lord God. Lord, thank you. For we know that you are there. Lagi ka nandyan para umalalay sa amin at mahalin kami, Lord God. Sa tuwing magdidesisyon kami na babalik sa iyo. Sa tuwing magdi-decide kami, Lord, na magpagamit sa iyo, Lord God. You are waiting, patiently waiting, Lord. And we pray right now, Lord, nakukunin na namin yun, Lord, that we receive it, Lord, your calling to us, Lord. Here we are, Lord. Here we are, like Prophet Isaiah, Lord God. Use us for your glory. Use us, Lord, to fulfill your mandate here on earth. Gamitin mo kami, Lord God. Thank you po, Lord God. That's all we need, Panginoon. That's all we need. In Jesus' name, we pray. Amen.